po ang Panginoon, purihin ang Diyos, isang pinagpalang umaga pong muli. Ang bati ko po sa kayong lahat na nakasubaybay at nakikinig sa impilang pinagpala. Ito po ang Channel of Blessing ng Takeover Holy Spirit Channel of Blessing ni Brother Resurrection Rex D. Villas, America. Muli po ang inyong lingkod ay nag-aanyaya sa inyo at bumabati ng isang pinagpalang umaga. Ngayon po ay araw ng Martes at nandito po ako sa Dubai, United Arab Emirates at ito po ang aking misyon. Ano po mga kapatid, at nais ko pong ibahaging muli sa inyo ngayong araw na ito ng Martes ang isang pinagpalang mensahe mula po sa Mark chapter 6 from verse 17 mga kapatid. Sabi po ng Mark chapter 6 verse 17 up to 29. For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. For John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." So Herodias nursed and grudged against John and wanted to kill him, but she was not able to, because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him. Finally, the opportune time came on his birthday. Herod gave a banquet for his high official and military commanders and the leading men of Galilee. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guest. The king said to the girl, "Ask me for anything you want, and I'll give it to you." And he promised her with an oath, "Whatever you ask, I will give you, up to half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" "The head of John the Baptist," she answered. At once the girl hurried it in to the king with the request, "I want to give me right now the head of John the Baptist on a platter." The king was greatly distressed, but because of his oaths and his dinner guest, he did not want to refuse her. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. On hearing of this, John's disciple came and took his body and laid it in a tomb. Brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise God. Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Muli po ay ang ating pag-uusapan ngayon. Alam ko pong napakaraming nagagawang kasalanan ng tao. At ang pinakamatinding kasalanan na nagagawa ng tao, mga kapatid, ay yung pag-murder sa kapwa. Mga kapatid, sa umagang ito, pag-usapan po natin about the result of the resentment against God. The result of the resentment against God, mga kapatid. At ito po, makikita po natin, this was happened to King Herod. This Herod Antipas, ano po? Ito po, ang kanyang tatay ay si Herod the Great. Si Herod the Great po, yung tatay ni Herod Antipas, na kung saan po ay nagpapatay sa halos sa napakaraming bata o sanggol dahil gusto niyang ipapatay ang Panginoong Jesucristo. At ito pong si Herod Antipas, na ang tatay si Herod the Great, ano po, ay pagkatapos mamatay nitong Herod the Great, ang kanya pong kaharian, the Roman, divided his territory among his three sons. Ano po? At mula po noon, si Herod Antipas had married the daughter of King Aretas the Fourth, and then had divorced her so he could marry Herodias, the wife of his half-brother Herod Philip, mga kapatid. Pero ito po, ang ginawang ito ni King Herod Antipas ay isang napakasama, sapagkat inuutos po ng aklat ng Leviticus na hindi dapat makisama ang isang tao sa kaniyang
kinakapatid. So it was a wicked alliance that was contrary to the law of Moses. Kung titingnan po natin ang Book of Leviticus chapter 18, ang sinasabi po ng banal na kasulatan in the book of Leviticus. Ano po mga kapatid ko kay Kristo? Ganito po ang sinasabi ng Book of Leviticus chapter 18 verse 18. Ang sabi ng Biblia, "Do not take your wife's sister as a rival wife and have sexual relations with her while your wife is living." So, pinagbabawal po yan sa kautusan ni Moses. Kaya't kung saan po mga kapatid, ito pong si Herod Antipas ay nasasaktan kapag nangangaral itong si John the Baptist. Kaya makikita po natin dito, nagkaroon po sila ng resentment against God, si Herodias, at ito pong si Herod Antipas. Kaya nga po makikita po natin ang resulta, what happened, the result of resentment against God. Tandaan po natin, resentment against God or against Jesus Christ is usually the consequences. Ito po'y bunga ng kawalan ng pananampalataya. Ha? It is the consequences of a lack of faith or unbelief, mga kapatid. Or it is a response to adverse circumstances. Yung pong mga pagkakasala ng tao, bunga ng pagkakasala ng tao, nagagawa po natin ang magkaroon ng hinanakit o resentment sa Diyos. Now, makikita po natin dito na sa umpisa po ay convicted. Ito pong si Herod Antipas, kung saan po ay natatouch po siya doon po sa mga pangaral ni John the Baptist. Ano po? But Herod conviction did not succeeded, mga kapatid kay Kristo. Bakit po? Sinasabi po ng Bible, ano po mga minamahal, the peerless John the Baptist, ano po, itong si Juan Bautista na napakatapang had denounced the king for his son. Sinasabi dito sa verse 17 to 18, "For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. For John," sabi po rito ng verse 18, "For John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife." Hindi nararapat na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. At ito po mga kapatid ang sinasabi. So, makikita po natin dito kung ang isang naglilingkod sa Diyos bilang a faithful servant proclaim, mga kapatid kay Kristo, kapag ikaw ay nagpo-proclaim ng salita ng Diyos, you proclaim the truth. Wala kang takot, walang pangamba, tulad ni Juan Bautista, mga kapatid kay Kristo. Kaya makikita po natin si Juan Bautista, wala po siyang takot. Walang takot sabihin ang katotohanan, walang takot kahit nasa harap ng hari, ay hindi siya natatakot ipahayag ang katotohanan. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa John 8:31-32, "Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay na kayong mga alagad ko, makikilala nyo ang katotohanan, katotohanan magpapalaya sa inyo." Dahil si Juan Bautista ay ganap na anointed preacher of God. From the very beginning, mga kapatid, siya po ay itinatangi na preacher. At idiniklara niya, pinrock naman niya ang katotohanan ng walang takot, mga kapatid. So, makikita po natin, mga kapatid, due to unbelief, the result of resentment against God. Ano po ang nakita po natin sa verse 19? Sabi ng Bible, "So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able." Sa kabila po, mga kapatid, na tinatamaan si Herodias, siya po'y nagkimkim ng galit at sama ng loob kay Juan Bautista. At dito'y siya'y nag-aantay ng pagkakataon kung papaano po niya po pwedeng gantihan itong si John the Baptist. So, it is because of unbelief, the result of resentment against God. Sabi rin, nagkimkim ng galit kay Juan si Herodias, at ito'y naghintay ng pagkakataon para ipapatay si Juan Bautista. But Herod Antipas was convicted. Nakukonvict po siya. Kanya lang sa parting huli po ng gospel ay hindi po siya nagtagumpay ang conviction na yon. Sabi po ng verse 20, mga kapatid kay Kristo,
dito po ay because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and a holy man, when Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him. Mga kapatid kay Kristo, ang conviction na ministeryo ng Espiritu Santo hindi nangahulugan na hindi successful ang Espiritu Santo, but John did not accepted the conviction of the Holy Spirit in his heart, mga kapatid kay Kristo. Ang nangingibabaw sa kanya ay ang kasalanan na ginagawa nila ni Herodias sapagkat sila ay nangangalo niya sa isa't isa. So makikita po natin, nagkimkim ng galit si Herodias at ito namang si Herod Antipas ay naging palaisipan para sa kanya ang mga sinasabi ni Juan Bautista at gustong-gusto niyang makinig. Subalit sa halip na sundin ang conviction ng Espiritu Santo, mas sinunod niya ang kagustuhan niya, ang nais niya, yung pagpatuloy na paggawa ng kasalanan. Remember, brothers and sisters, a convicted person need to follow the conviction of the Holy Spirit. Kung tayo talaga ay nakukonvict ng Espiritu Santo, kung we are touched by the Holy Spirit, especially our heart, mga kapatid Kristo, remember the ministry of the Holy Spirit is the ministry of conviction. And without conviction, mga kapatid, without conviction and without following the conviction of the Holy Spirit, mga kapatid, there is no conversion in our hearts. Wala pong pagbabago sa ating puso sapagkat mahalaga pong sundin. We need to obey the conviction of the Holy Spirit. Para sa ganun po, mga kapatid, ay makita po natin na itong conviction na ito ay tunay na kailangan po natin sa ating buhay. Sabi nga po, kapag tayo po ay nakukonvict, kailangan nating sundin ito at tanggapin natin ito sapagkat ito ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya nga po, the second thing that we need to know about the result of the resentment against God, ito po, it will push things to do against God's will. Mga kapatid, kapag po ang isang tao ay may resentment against God, gagawa't gagawa ng mga bagay na against sa will of God. Sabi po ng verse 21, finally, the opportune time came on his brother. On his birthday, Herod gave a banquet for his high official and military commanders and the leading men of Galilee. And when the daughter of Herodias came in and danced, he pleased Herod and his dear guest. The king said to the girl, ask me for anything you want and I'll give it to you. And he promised her with an oath, whatever you ask, and I will give you up to half of my kingdom. Mga kapatid kay Kristo, ito po yung pangako ng hari. Kaya nga po may kasabihang ang pangako ng hari di nababali. Ano po? Whatever promises. Ano po mga kapatid kay Kristo? Kaya sa kabila ng lahat, anong nangyari po? She went out and said to her mother, what shall I ask? Sabi po ni Salome, ang anak po ni Herodias, the head of John the Baptist, he answered. So ang may sabi po ng ulo ni Juan Bautista ay itong si Herodias bilang paganti kay John the Baptist sa mga conviction na natatanggap niya doon sa salita ng Diyos na ipinapahayag ni Juan Bautista. Kaya mga kapatid, makikita po natin, resentment against God will push things to do against the will of God. Gagawa't gagawa. So, pumasok ang anak niyang babae, Salome, at doon, ano ang hiningi na sinabi sa kanyang nanay, ang ulo ni Juan Bautista. At ang may kagustuhan nun ay ang nanay niya, si Herodias, mga kapatid. So, makikita po natin, ang isang taong punong-puno ng sama ng loob, hinanakit sa Diyos, ay gagawa't gagawa ng mga bagay na against sa will of God. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, hindi dapat mangyari yan sa taong mananampalataya ng Diyos. Hindi dapat po. At makikita po natin na hindi yan tama sa isang nananalig sa Panginoon. The third things that we saw, mga kapatid, ang pangatlo pong nakita po natin, the result of the resentment against God will push through murder, mga kapatid. So, ang mga bagay na against the will of God, ang resentment na ito ay magtutulak para tayo'y pumatay.
Mga kapatid kay Kristo, sabi po ng verse 22 to 24, when the daughter of Herod came in and danced, she pleased Herod and his dinner guest. The king said to the girl, "Ask me for anything you want, and I'll give it to you." And he promised her with an oath, "Whatever you ask, I will give you up to half my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" "The head of John the Baptist," she answered. The head of John the Baptist. So makikita po natin, resentment against God will push through murder. At yan po, pinapatay nila si Juan Bautista. But remember, brothers and sisters, si John Bautista na faithful sa Diyos, sa kabila na nangyari yan, ay tinitiyak ko pong nandoon sa piling ng Panginoon. Kaya makikita po natin, people who have faith and convicted by the Holy Spirit, ano po ang dapat na maging reaction po natin? We need to obey. We need to follow the conviction of the Holy Spirit. Kaya nga po, sa conviction ito, makikita po natin na dapat inaccept ito ni King Herod Antipas. Kaya sabi po ng verse 26, "The king was greatly distressed, but because of his oath and his dinner guest, he did not want to refuse her." Mga kapatid, convicted si Herod Antipas, subalit pinangibabaw pa rin niya ang pagiging hari at kahihiyan sa kanyang mga panauhin, sa kanyang mga guest, at sa kanyang pinangako na anuman ang kahingiin ng babaeng si Salome ay ibibigay niya. Mga kapatid kay Kristo, ganyan ang taong alipin ng kasalanan. Sa kabila na dumarating na ang conviction, hindi pa rin natin matanggap ang katotohanan. But because he was king, si King Herod Antipas, ginawa niya ang lahat na against the will of God. Brothers and sisters, yan po ang hindi dapat nating gawin bilang mananampalataya kay Kristo. What we need to do in times of conviction, ano po ang dapat nating gawin sa panahon na tayo po ay convicted ng Espiritu Santo? First, kailangan po nating ipagpatuloy ang pananalig sa Diyos. Continue to believe in God. Continue to trust and hope with our God, mga kapatid. Huwag nating gayahin si Herod Antipas at huwag nating gayahin si Herodias, mga kapatid kay Kristo. Si Salome na isang anak, kung ikaw ay isang anak, ikaw ay hindi dapat sumusunod sa palagay mo'y mali ang ipinagagawa ng iyong magulang. Kaya nga po, if you are daughter or son, do not obey the wrong things na inuutos ng inyong mga magulang. Alamin natin kung ano yung tama, alamin natin kung ano yung mali. Hindi lahat po ng pagsunod ay dapat sundin. May mga inuutos sa atin na minsan po ay hindi dapat sundin. Alin po ang dapat maging sundin natin? Yung sinasabing obedience is better than sacrifice. Anong konteksto po ang sinasabi doon? Konteksto in the context of being obedient to the Word of God and in the context of being obedient to God, mga kapatid. But yung mga pinagagawa kung sa tao, mga kapatid, may mga tao na alipin ng kasalanan na minsan pinapagawa sa atin ang hindi tama. So dapat po, alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung mali. Remember, yung pong taong namumuhay, nakasama ang Diyos, sabi nga po, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya dapat nakikita po natin kung ano yung tama. Nakikita po natin kung ano yung mali. At ginagawa po natin kung ano po yung tama. So yun po ang dapat natin gawin. What we need it to do in times of conviction. First, continue to believe in God. Continue to trust and hope with God. Do not be like Herod and Herodias. And if you are like Salome, mga kapatid, the daughter of Herodias, if you are the daughter or son, do not obey the wrong things. Mga kapatid, huwag natin susundin kung ano yung mga mali.
Sundin po natin kung ano yung tama. Number 2, mga kapatid kay Kristo, what we need to do in time of conviction, follow the conviction. Sundin po natin ang conviction. Remember, conviction is the ministry of the Holy Spirit. Ito ay kilos ng Espiritu Santo. It is the ministry of the Holy One. Mga kapatid kay Kristo, so do not be like Herod. Nangingibabaw ang pagiging hari at ang kanyang mga pangakong self-centered. Mga kapatid kay Kristo, hindi dapat po tayo maging self-centered bilang mga Kristiyano. We must become a true Christians. We must be Christ-centered. Don't be self-centered. Huwag po tayong maging self-centered. Maging Christ-centered po tayo, mga kapatid kay Kristo. At yan ang kailangan po natin, ang nakasentro tayo kay Kristo at hindi sa ating sarili. Huwag nating gayahin itong haring ito na sa kabila ng lahat, sinunod niya ang sarili niya. Instead, ang conviction ng Espiritu ng Diyos. And finally, brothers and sisters, what we need to do in times of conviction, obey the Word of God and all His commandments. Sundin po natin ang mga salita ng Diyos at ang Diyos. Sapagkat yan po ang napakahalaga. Yun po ang konteksto ng obedience is better than sacrifice. Obedience to God and obedience to His Word. Yan po ang kahalagahan. Sabi ng Exodus 20, verse 13, you shall not murder. Huwag kang papatay. Pero nung ginawa nitong magkalaguyong ito, si Herod Antipas at si Herodias, kinuntsaba pa ang kanilang anak na si Salome, mga kapatid kay Kristo. Ano ang nangyari sa kanila? Pinatay nila si Juan Bautista upang sa ganon matupad lang ang kagustuhan nila. Sabi po ng Exodus chapter 20 verse 14, you shall not commit adultery. Hindi po dapat silang mangalon niya. You shall not commit adulteries, mga kapatid. At yun po ang ginawa nila. Kinumit nila. Nangalon niya sila. Pinatulan ni Haring Herodes Antipas itong si Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Mga kapatid kay Kristo, hindi tama. Sapagkat buhay pa nga yung kanilang mga asawa ay ginagawa na po nila yung mga bagay na yun. At against yun sa will ng Diyos at against din sa utos ni Moses, mga kapatid. So anong dapat po natin gawin? Let's walk with God. Kailangan po nating sumunod at lumakad sa Diyos o sa apak ng Diyos. Sundin po natin ang Diyos. Sundin natin ang apak ng Diyos. Tulad ni Enoch. Mga kapatid, sa Genesis chapter 5 verse 21 to 24, si Enoch po ang kauna-unahang kung saan po siya po ay kinuha ng Diyos at nakasama ng Diyos. Dahil po sa kanyang pagiging obedient, sa kanyang paglakad na kasama ang Diyos, siya po ay isang great example ng isang tunay at tapat na tao. Kaya nga po, mga kapatid kay Kristo, yan po ang dapat po nating tandaan. Ang mahalaga, sundin po natin ang conviction, sapagkat ang conviction ay isang ministeryo ng Espiritu Santo. Kaya nga po sa panahon ng mga pangyayari sa ating buhay at tayo po ay nakukonvict, wag nating pong hahayaan na ang masunod ay ang ating sarili. Sundin po natin ang Diyos. Wag po tayong magkaroon ng hinanakit sa Diyos. Because resentment against God, brothers and sisters, is a consequences of a lack of faith or unbelief. Kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya minsan tayo ay nagkakaroon ng hinanakit sa Diyos na makapangyarihan. Brothers and sisters, sa umaga pong ito, kung kayo po'y na-bless na pagpala, sundin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking paghinanakit sa iyo, at sa patuloy kong paggawa ng pagkakasala. Patawarin mo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At simula po ngayon, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita sa aking buhay at inaaging ko na susundin ko ang iyong mga utos at ang iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos.
At alam ko pong kayo napagpala, na blessed ng broadcast dito po sa Takeover Holy Spirit Channel of Blessing. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, kapre-partner, Brother Resurrection, Rex de Villas, America. Lagi pong nagsasabi sa inyo, if God is for us, who can be against us? Just commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. At dito po tayo sa Dubai, United Arab Emirates. At mga kapatid, kung kayo po ay nais ng magpatotoo, sumulat, ang aking pong email address ay restamerica@yahoo.com.ph, or sa Gmail po ay takeoverholyspirit@gmail.com. So yan po ang aking pong email address. At kung kayo naman po ay nais magbasa ng mga blogs ng inyong lingkod, ay isearch nyo lang po sa Google ang aking pangalan, Brother Rex D. America. At nandun lang po ang ating website is www.takeoverholyspirit.webs.com. So purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. At ito pong muli, nagpapaalam sa inyo at nawa po'y kayo napagpala ng Diyos. God bless and bye-bye.